Magandang buhay, I'm Cadet Balana KCE. And I'm Cadet Colonel Alvin M. And I'm Cadet Cornesta Senores May. And I'm Cadet De Los Santos RJL. And I'm Cadet Oral Morayan. And I'm Cadet Peralta Jerwin E. And I'm Cadet Sidenio Romeo S. Jr. And we are Group 1. We're in Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Nandito tayo para mag-interview ng isang barangay personnel upang masolusyonan kung paano nila nasusolusyonan ang krimen dito sa kanilang barangay. Kami sa Besling College of the Philippines and we are Bachelor of Science in Criminology. Magkakandak po kami ng isang interview about po kung paano nyo po na-prevent ang crime dito sa barangay ninyo. Okay. So, ako si Ate Selvia, Barangay Administrator ng Barangay Lambakin. At parang hindi ako gaano related dito sa interview na to, but wala mo dito si Hepe na dapat siya ang sasagot at ang ating punong barangay din po ay DC. So, base sa aking pagkakaalam, kung paano ma-prevent yung crime dito sa Barangay Lambakin, syempre po ang ating Hepe sa utos ng ating punong barangay ay patuloy po yung pagro-robing sa bawat purok. At dagdag pa dyan, kasi kapag madilim ang isang lugar, syempre nandyan yung krimen. So, nagkaroon po tayo ng mga projects na pailaw sa bawat purok. Okay, thank you po, ma'am. Ito po yung unang tanong ko. Gano'n po kadalas nagaganap yung krimen dito sa community? Katulad ng, Kahit ano pong krimen? actually dito sa amin, base sa record ng aming barangay, sa tala ng aming barangay, ang masyadong po lagi dito ay issue sa drugs, sa drugs. Pero simula nung po ang ating punong barangay, dati po ay talamak ang lugar na to pagdating sa droga. Sa ngayon po ay paunti-unti, siguro sa isang buwan, nakakaano yung ating kapulisan ng isang nahuhuling mga drug suspects. Isang buwan, isang beses. At syempre yung considered ba as criminal itong mga ano tawag dito, mga salitang kung baka parang oral defamation, paninirang puri, iyan yung madalas na i-hearing sa barangay. Ito po yung pangalawang tanong natin. Sa isang taon po, gano'n po karami yung mga crime yung mga guilty pong crime na nasusunod yung case? Guilty crime, ibig sabihin hindi nasusolve dito, din nakakatulan sila as guilty, tama po ba yun? Okay, mayroon po dito yung syempre number 1 yung drugs, mayroon pong gano'n na mga ilang bilang na lang ngayon, sa ngayon. Tapos, pangalawa yung mayroon din kami ni rape case, mga ganda na. Siguro, sa dalawa, mga gano'n. Tapos yung Bausi case, yan. Karamihan na problema yung sa mag-asawa. Yung Bausi case under RA 9262. Paano po natin ano po yung mga project niyo po na yung mga susunod niyo pong project na lalo pong magpapatigil ng mga crime sa Susunod na project, susunod na hambang para magpatigil ng crime. Syempre po, pagdating po doon sa nabanggit ko sa drugs, ayun nga po, mayroon po na kami ditong nakatalaga na actually na plano na po yan, paano mag-free yung pagdating sa droga. Mayroon na po kami nakadesignate na police dito. Talagang maintain sila dito sa barangay Lambakin para magmanman sa bawat lugar. And then pagdating po doon ang tawag dito, yung sa Bausi,
nagkakaroon po kami ng seminar, conduct doon sa mga mag-aasawa para matigil po yung mga hiwalayan, yung mga hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. At syempre, ganun din po doon sa nabanggit kong rape case na dapat mapababa yung ganun bilang. Ay syempre po patuloy po ang pagbibigay ng mga payo, ng mga orientation doon sa mga salarin, doon sa mga antaw dito. Salarin yung yung gumagawa ng krimen. Magkakaroon po ng orientation. Ano po yung project na sa tingin mo po na pwede nyo maipatupad para mapigilan yung yung mga krimen? Ano ko, 3? Mga project na para mapatigil yung krimen. Ayun po, actually hindi naman namin talaga pinaproject yan, para mapatigil ang krimen sa laki po ng populasyon ng Lambakin. At mayroon kaming 23 purok. At sa ngayon po, magtatalaga kami sa bawat purok ng mga kasama namin doon sa bawat homeowners association, homeowners, officers doon sa bawat purok na magkakaroon kami din ng mga volunteer talent para maging katuwang namin sa pagpapatigil sa pagkokontrol ng mga krimen. Sa ngayon, yun po yung aming naisip na kailangan bawat purok, mayroon po kami itatalaga ng mga volunteer talent para katulong namin at makontrol yung mga krimen na yun. Sa ano po natin, sa panglimang tanong po natin, meron po bang record natin sa mga detection natin, yung mga na-complaints na crime po? Opo, meron po, kompleto po tayo dyan. Mayroon tayong rape case, mayroon tayong vowsy case, krimen din po yung pagpapabaya sa pamilya, di ba? Yung influence talaga. At yung sa drugs, meron po tayo lahat. Kaya lang, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi po dapat ako ang sasagot sa inyo ngayon. Dapat po. Pero kung itatanong yung mga documents niyan, ay ano po tayo niyan? Well-equipped po ang barangay ng Bakit dyan sa mga katanungan. Sa pangalim na tanong po, gano'n po kadalas may nagko-complaint dito na mga citizen, mga tao po na nag-complaint dito? Araw-araw po, maraming complaint. Complaint ng away magkapit-bahay. Sa ano po, sa isang araw po, mga ilan po? Bakit sa tala siguro, mga 1, 2, 3, 4, 5. So, ganun, tama po. Mga complaint yung away magkakapit-bahay, mga, yung sinabi ko kanina, yung mga panilirang puri, mga ganoon. At equip po tayo dun sa mga documents. Record dito lang sa kanila yan. Sa panghuling tanong po natin, paano po kayo nakikipag-communicate sa complainants? Paano niyo po kinakausap para po kumpad ba po sa ating social yung sitwasyon ng complainant? Okay po. Pagdating po sa ganyan, syempre po, para po maging mahinahon, kailangan mas full kang haharap kaysa doon sa nagko-complain. So, pag may nagko-complain dito, syempre po, kailangan mag-asikasuhin, syempre, itatala muna. Una dito pag may complain sila, itatala muna. Then, tatanungin namin sa kanila, ito po ba ay for the record or kailangan yung magharap. So, ganun. Then, pag nagharap na sila dito, kailangan, yung mga naman natin dito, mga mediator dito pa lang sa Departamento ng Peace and Order, ay oriented din po sila na kailangan ipaliwanag nila sa bawat panig na maging mahinahon ng bawat isa at pauunahin si complainant, magsabi ng kanyang reklamo bago sumagot si respondent, yung inirereklamo. Then po, kapag nagiging naman po, dahil kung magaling naman po yung mediator dito, may mga oras po na yung kanilang problema ay nasusolve dito pa lang sa Department of Peace and Order. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po sa kooperasyon nyo, ma'am, at sa Barangay Lambakan, Marilao, Bulacan. Maraming salamat po and thank you po.